Hi guys! Another day, another vlog. Kamusta? Mayong buntag. It's already Friday today guys. So mag 8 AM na ng umaga or 8 AM na. So ano tayo guys, update lang po sa lahat po ng nanonood ng vlog ko. Update po sa PR application po is nagagather na lang kami ng mga requirements. So ngayon pupunta tayo ng NBI kasi required tayo na kukuha ng NBI. Ako tsaka si Honey. So punta tayo doon. Actually ako nakapag online appointment na ako pero next week pa kasi. So itry ko siya na isisingit ko siya ngayon kasi kay Honey kailangan ko talaga siya puntahan sa NBI kasi nga hindi same yung birthday niya. Kapag magre-renew kasi siya, yung birthday niya April 12, hindi mali kasi yun eh. Pero dun sa NBI account niya, April 13. So ngayon punta tayo doon and then sana i-consider tayo na kahit okay lang yun na hindi kami bigyan ng hard copy. Ang gusto lang namin yung soft copy kahit i-email na lang sa email namin. Kasi yun importante. And then, about din sa gastusin guys, grabe. Ilalagay ko dito yung mga gastusin namin para sa PR at saka yung open work permit namin. Sa akin, tsaka kay Ethan na dependent. So, makikita nyo dyan, andyan lang guys. Ayan, ligawin natin. So, more or less, 170 to 180,000. So, ngayon wala kasi kaming pera na gano'n kasi nga yun nga meron kaming mga bayarin. So we decided to have a loan sa Metrobank. So thank you Metrobank dahil sa inyo nakapag-loan ako through credit card. So mataas-taas yung months kinuha namin kasi nga hindi pa namin kasi pwede na lower lang yung months na babayaran namin, like installment plan kasi hindi namin makaya kasi nga kukuha pa kaming ticket ni Ethan. So mataas-taas yung months pero okay lang yun, at least masolve lang yung bayarin namin papunta doon. So pag pupunta ka talaga sa Canada guys, malaki talaga yung babayaran mo. Magbabayad ka pa sa PR mo, application, kami ni Ita, ang dami. Yung biometric namin guys, $170, babayarin na din namin. Pero yung problema din namin ngayon is yung medical namin ni Ethan kasi magpapa-medical kami. So, nasa mga 30K. So, sobra naman kasi yung niloan namin. So, yun na lang siguro gagamitin ko pagpunta namin sa Cebu. Sana, biometric at saka medical isang papunta ba, isang punta na lang kaysa magbalik-balik kami, di ba? So yun guys, yun lang yung update ko sa inyo. And then ngayon walang pasok si Ita ng morning kasi exam nila. Kahapon walang pasok, so hindi ako nag-vlog kahapon. The whole day walang pasok kasi Ninoy Aquino Day kahapon. So ngayon may pasok sila pero exam, mamaya alauna yung exam niya. So kailangan ako punta ng NBI ng maaga kasi nga mag-school pa si Ethan eh. So yun guys, update ko kayo. So ito na talaga, pag makabayad na kami, yun na, diretso na. Hintay na lang kami kung kailan yung biometric at medical. Kaya plano namin na magbibili na lang siguro kami ng isang 23 kg para kay Ethan tsaka 2 hand carry luggage. Kasi ako meron akong 23 kilos eh. Actually, 2 23 kilos yung kailangan per person. Sabi ni Honey, wag na kayong magdala ng marami kasi hindi naman din magagamit yung mga, kasi alam niyo di ba? Yung winter, hindi magamit. Summer,
ano lang yung summer nila doon, ilang months lang, 2, 3 buwan, tapos magpo-fall na ngayon sa kanila. So yun. So yun guys, maliligo muna ako kasi nagpaano akong tubig. Bye! Hi guys! Tapos na tayo naligo. So bis tayo. Ito pala guys, sa TikTok to siya. Ano, barato rin ni guys. 300, 200 plus something. So, punta tayo sa saan tayo pupunta? Punta tayo ng NBI. Hindi ko alam guys kung anong oras sila, pero I think mga 9 siguro sila mag-open. So, alis tayo ng maaga para at least alam natin kung pwede ba natin makakuha tayo ng NBI sa kay Honey or at saka yung sa akin pala sa Tuesday pa yun pero gusto ko kasi ngayon ko yung kukunin kasi we are planning na via email na lang, sa email na lang ipapadala nila yung ano namin, yung NBI namin. Okay lang walang hard copy ano ba yan? Okay lang walang hard copy. Ang importante meron kaming soft copy. Pwede nila isend sa email namin. Kasi yun lang yung kulang kulang ako tsaka kay Honey. Si Ethan hindi naman. Walang ano si Ethan, walang hindi siya allowed, hindi siya ni-require na magkuha ng NBI. So kami lang dalawa ni Honey. Kasi ano pa si Ethan below 18 years old. Kaya punta tayo sa NBI. Yung NBI kasi nung una guys, dun malapit sa engineering office sa New Capitol building, New Capitol, Bohol Capitol, pero nilipat na pala, dito na pala sa may J. Clarin dun sa before ka, kung taga Tagbilaran ka guys, alam nyo to, before kung galing ka dito from the downtown papuntang Island City Mall, so before ng Panda Tea Garden nasa right side. So makikita naman siguro to, maano ko lang doon NBI. Kailangan ko lang na maaga ako para at least alam ko kung ano, makapasok ba tayo or need ba tayo ng mag-appointment. Yung sa akin appointment ko Tuesday pa. To kay Honey kasi hindi siya nag-appointment. It's because tawag niyan kanang mali kasi yung ano niya, yung birthday niya, date of birth doon sa pag i-click niya yung renewal, pero pag tiningnan naman niya sa doon sa ano niya, sa may account niya sa NBI, okay naman yung date of birth niya. Baka kasi daw pag-print April 12. So kailangan exact talaga, yung tama talaga. So ngayon, sunny day. Meron daw guys, merong low pressure daw sa Luzon. Dito sa Bohol, sunny day. Sunny day, tsaka doon sa banda doon, doon hindi na makikita guys parang cloudy. Kaya nagdala ako ng payong in case lang uulan. Pero siguro balik na lang siguro ako mamaya hapon kung if in case hindi ko siya matapos ngayong umaga. Mayang hapon na lang. Kasi nga si Ethan kasi may klase, may school. So I need to send him to school later. Tapos magluluto pa ako ng lunch namin. Tapos bibili pa pala ako ng guys, bigas. Wala pa kaming bigas. Wala na kaming bigas. So yun lang. Enjoy natin nga nasa pa tayo, Pilipinas. Enjoy natin yung yung mainit, hapdi sa skin yung init. Kasi pag punta natin
Kasi sa ano kasi yung mga tao kasi, yung pag alam nila na pupunta yan sa ibang bansa, sasabihin nila, ang daming pera yan. No, it's not. Hindi talaga guys. Nagsapalaran lang tayo sa ibang bansa. It's because to for the future, for our family, para sa mga bata. Tsaka ano, kasi kung nasa ibang bansa tayo, pag ang rate dito ng exchange rate dito is, 'di ba, malaki, 'di ba? Kasi kung dito lang tayo, wala lang, yun lang talaga, peso, yun lang. Pag andun tayo, kikitain natin yun, per hour yung kita natin. Tapos kung may overtime, that's mas maganda pag may overtime, 'di ba? At least may extra tayo. Kasi nga magbabayad pa kami. Babayaran pa namin yung loan. Sabi ko nga, ay nako, ba't ngayon lang to? Sabi ko sa sarili ko ba, ba't ngayon lang to na, pero wala lang, siguro yun lang talaga yung plan ng yun lang talaga ang plan ni Lord, na ngayon lang sa edad ko to, 48 na ako eh. So sana kayanan natin yung trabaho doon, kasi doon talaga 8 hours yung trabaho eh. Dito kasi pwede lang ako matulog anytime, pwede ako pupunta ng mall anytime kasi may tricycle tayo. Doon wala, as in meron silang bus daw, yung bus, kaya lang yung bus kasi meron silang certain time of schedule na pupunta ka doon sa bus stop. So yun, tapos yung mga neighbor nyo doon, di ka pareha dito na, I mean, marami kang mga kaibigan dito, doon wala, as in trabaho ka talaga. Kaya nafe-feel ni Honey na siya lang mag-isa. Nasa isang Canada siya, tsaka yung mga kapatid niya, si Cathy tsaka si Melanie. Kaya lang malayo sila, nasa Calgary, nasa Pincher Creek sila ni Melanie at saka Cathy, tsaka sila ni Mama Kibel. So malayo din, pero at least nasa isang Canada lang. Pero nga pag pupunta ka doon, kung gusto mong pumunta sa Pincher Creek, kailangan mo talagang pera, kailangan mo talagang kukuha ng airline ticket. Kasi kung magla-land trip ka doon, paano ka magla-land trip, wala ka namang sasakyan, di ba? So kapag may sasakyan ka, magla-land trip ka, ilang days ka abot doon, much better na kuha ka na lang ng ticket, kasi ilang oras lang dating ka na doon sa papuntahan mo sa Calgary, di ba? So kung gusto mo talagang mataas-taas yung bakasyon mo, okay, fine, pwede magla-land trip ka para ma-enjoy mo yung nature, yung view ng Canada. But limited lang yung time mo na magbabakasyon dun sa sister-in-law mo, why not get a airline ticket, diba, and going there. So kasi limited lang yung time mo, sayang naman yung time mo, nasa land trip lang, pag arrive mo dun sa place, wala na, dalawang araw ka lang dalawang araw lang yung spend time mo sa kanila, kasi nga yung 3 araw dun or 4 na araw nasa land trip, diba, sayang naman. So yun lang, kaya ipon lang kami, siguro ipon lang, mag-ipon din kami, magbabayad sa mga utang, tapos mag-iipon para sa plano ng mga bakasyon. Kaya naintindihan ko yung mga OFW, yung nasa ibang bansa, pupunta ng Pilipinas, matagal, kasi nga mag-iipon pa sila. Iipunin mo talaga yan, kasi pag pupunta ka ng Pilipinas, hindi naman din pwede na hindi ka magbibisita sa mga relatives mo, sa lola mo, di ba? At least meron kang maibigay sa kanila, may maibigay ka na kahit konti, at least meron, di ba? Pero hindi naman siguro, wag naman kayong mag-expect ng malaki talaga, no? Kasi ang hirap magtrabaho, tapos
Wala naman problema yun, i-share natin yung blessing natin, but hindi naman po lahat. Kasi nga, meron naman tayong mga gagastusin. So, at least, meron tayong ibigay na kahit konti, hindi naman kahit konti, basta at least, meron, di ba? Kaysa wala. Yun lang. So, malapit na ako sa Island City Mall, guys. So, dito tayo dadaan. Actually, Island City Mall talaga ako. Dadaanin ko talaga yung Island City Mall. Kasi dito ako nag-shortcut eh. Island City Mall, and then doon na tayo sa NBI. Tingnan natin. Kasi magna-9 na. Hindi ko alam kung anong oras yung mag-open. I think 9 ata. So, let's just see kung ando na tayo. Siguro, ano na lang siguro, no? I have to think some valid reason bakit ngayon ko na lang kukunin yung sa akin para at least hindi ako magbalik-balik. If okay lang sa kanila. Grabe naman itong ibang driver. Uy, diretso man dayon. Ako sugdagan. Ay, maka-high blood. Maka-high blood ng mga tao diri, guys. I mean, hindi man tanang tao, pero not all drivers are reckless drivers, ha. I'm just saying na yung iba, grabe yung magdadrive, yung iba, Diyos ko, kalit lang liko na mayo gani kay abtik akong tiil, yung paa ko diretso brake. Ay nako, mostly kasi dito yung mga tricycle, di naman lahat tricycle drivers, but then yun, mga tricycle drivers mostly mga reckless talaga yan sila. Tapos yun, chika lang tayo dito, taas-taas ang chika natin, no? Para sa vlog natin. Hindi naman, para at least alam nyo. So paliko na tayo, guys. Sabi niya, turn right on red light with care. So okay, wala naman. So kailangan ka, pag ganun kasi guys, with care, kapag magto-turn right ka, kailangan alam mo kung ano ba yan, tama ba yung ano, mayroon bang sasakyan, wala, saan ba yun, ha? NBI. Hi guys, so dito na tayo, I mean tapos na tayo sa NBI, and then it takes me 1 hour kasi magte-10 na eh. Hindi 1 hour, hindi naman 1 hour pala guys. Anong oras ko naka, yeah, 1 hour. Dito na po yung NBI ko. Yan na lang. Yan, NBI, yan. So, nagkamali kasi ako guys, kaya inulit ko yung pagbayad ng NBI. Inulit ko talaga siya. And then, ano pa? Si Honey pala guys, yung NBI niya pala is, kailangan pala yun sa kanya na yung NBI niya ipapadala sa Manila kasi wala siya dito eh. So humingi ako ng sa kanya yung address, tapos yung old NBI niya, tsaka yung ID niya, tsaka yung picture pala, yun yung ko ipapadala sa Manila. So as of now, asan naman tayo eh. Tapos GRS ko mamaya. Pupunta muna tayo ng guys. Hindi ko alam kung sa ICM meron ba silang yung magsa-scan. Okay, may scanner ba dun sa ICM? Parang wala ata. Kasi sa pagkakaalam ko si BQ yung may pwedeng mag-scan. So pupunta ako ng BQ ngayon bago ako uwi ng bahay. Dahil magpapascan tayo ng mga documents. Yung ipapascan ko pala yung NBI ko. Papadala. Then kay Honey kasi guys, meron siyang NBI pero next year pa ma-expire. So pwede pa yun. Yun ang ipapasa ni Ma'am Elvira sa agency. But then kumuha lang kami para baka hihingan kami ng bagong NBI kay Honey. So at least meron na 2 weeks daw dadating. So i-ship ko ngayon, tapos 3 days to 4 days yan dadating sa Manila, tapos ibabalik nila dito sa akin.
So, mga more or less ganun. Tapos, ipapascan ko na din. Kasi hindi sila maganang ng email eh. So, ayun guys. Papascan natin. Tapos, titingnan ko sa bahay pag meron bang picture. Sana uwi na lang sana ako muna ng bahay, no? Ano kaya? Uwi ba ako sa bahay? Kasi kung dito ako sa BQ diretso, uwi na lang sana ako sa bahay. Bahay na lang. Tapos, paghatid ko ni Ethan, doon na lang siguro. Uwi na lang ako bahay, guys. Mamaya na lang siguro, guys. Uwi muna ako ng bahay. Kasi kukunin ko pa yung picture niya. Kasi pag, yung picture niya kasi, pag hindi siya 2x2, magpapaprint ako ng 2x2 na picture niya. Ito na lang ako, uwi na lang ako sa bahay guys, para ano, doon na lang, uwi muna ako, and then hatid ko si Ethan ng school, tapos punta ako ng BQ. Yun na lang, parang isang ano na lang, para hindi ako magbalik-balik. Kasi kung magpapaskan ako ngayon, tapos yun pala, yung picture niya pala hindi pwede, balik-balik lang ako. So yun na lang, para maano ko yung time ko. Tayo guys, drive muna tayo. Bye bye. Sara usa. Kaya lang sa next year pa mo exam na mga February siguro. Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on. I know that we got a lot of the same friends, and soon enough there come a weekend when we just not bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over you. I'm not ready to need you again, unless this time we're holding on. The truth is I don't know how to forget. So when I saw you coming, I knew I'd be swept right back up, and I didn't care. And hiding from the truth would have got me nowhere. 'Cause I'm not ready to need you again, but I need you again. I'll be swept right back up, and I didn't care. And hiding from the truth would have got me nowhere. 'Cause I'm not ready to need you again. Okay. Hi guys, so galing tayo ng JRS, pinadala na natin yung NBI ni Honey. So 250 lang yung bayad ko guys, kasi ano siya, tawag niyan 125 papunta, din pabalik, return 125. So punta tayo ng Jollibee kasi nagugutom na ako guys, hindi pa ako naka-lunch.
spicy chicken spaghetti and chicken spicy, then but you fall right back. Happens just like that, and I'm not quite convinced. okay guys, wala ko padala sa constant. As in nagkuhan mo. Ano guys? Let's eat. I'm not ready to need you again, unless this time we're holding on. The truth is, I don't know how to forget. So when I saw you coming, I knew I'd be swept right back up, and I didn't care. And hiding from the truth would have got me nowhere. 'Cause I'm not ready to need you again, but I need you again. Come on. Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on. I know that we got a lot of the same friends, and soon enough there come a weekend when we just not bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over you. I'm not ready to need you again, unless this time we're holding on. The truth is, I don't know how to forget. So when I saw you coming, I knew I'd be swept right back up, and I didn't care. And hiding from the truth would have got me nowhere. 'Cause I'm not ready to need you again, but I need you again. Hi guys, si Vicky na po ta. Uwi na tayo guys. Ay, hindi pa. Magbiyayad muna ako sa Dawis. Kaya ako mabayaran sa Dawis. Bayad muna ako ng bahay guys. Actually, nung ano pa yan eh. Kahapon eh. Wala akong time. So, punta muna ako ng Dawis. And then, balik ako. Punta ko ng Chinio. Or ano ba? Chinyo na lang siguro na, no? Tapos Dawis, no? Ano ba? Unahin ko na lang yung Dawis, guys. Tapos si Chinyo. Hindi pa ako makauwi sa bahay. Sakit naman pa ako, guys. Tapos ko. Okay, bye. Can people really get a fresh start? Should I be more careful with my heart? I'm treading carefully. Crazy how something can scar you so deep, but you fall right back.